Mabuti pa ang barracks ng mga Amerikano na preserve. Di kagaya ng jowa mo, ang pagmamahal niya sa'yo, walay na, nabulok na. Nandito tayo sa harapan po nung barracks ng mga Amerikano. Gaya nga ng sinabi ni Kuya, yan yung mga butas na yan. Yan yung mga butas ng gawa ng mga bala ng kanyon, bala ng mga baril. Pero more on kanyon, mga kabata helmet. Malalaki kasi. Andito na nga tayo sa papasok ng dungeon. Pero marami pa tayong mga mapupuntahan na iba't iba pang parte. Andito na tayo mga kabatang helmet sa Plaza de Armas. Doon po yung Rizal Museum. Tapos yung dungeon, doon po sa may red na bubong, sabi ni Kuya Guard, the Guardia Civil. Dito mga kabatang helmet, matutunghayan natin kung saan po ikinulong ang ating pambansang bayani na si Rizal. Sa parting pong iyon mga kabatang helmet, dun po kinulong ang ating pambansang bayani. Tara, puntahan natin. So, meron po kayong makikita estatwa dito na sumisimbolo sa ating pambansang bayani na si Rizal. So, naman tayo sa Baluarte de Santa Barbara kung saan matutunghayan natin yung sinasabi nga nilang dungeon. Tara, pasukin natin. Dito tayo, ito yung unang istorya. Bawal lang tayo masyadong maingay sa loob. Opo. Oo. Ito, respetuhin lang natin sila. Opo. Dahil na mahirap yung nangyari sa kanila dyan. Hirap sila nawala ng buhay. Ito yung sa panahon ng Japanese soldiers. Okay. Go! Salamat po. Ito po. Nag-video pala sila. Opo. Buti na lang, hindi mali sinabi ko. Kundi. Lagot ako. Lagot. Ayan. Ayan mo bang yun po? Kayo pa naman. Basta lumuhod konti. Ay. Dito, yung mga pictures sa gilid, yan yung mga biktima sa gera noon. Mga civilians, bata, matanda, army. Yan. Sila yung mga biktima sa gera. Thousand po na biktima sa gera noon. Dito may ano pa dito, tunnel na yung tunnel na papuntang Manila Cathedral Church. Tinabulan na lang siya kasi hindi na pwedeng pasukan, hindi na kaya i-renovate kasi puro tubig na doon sa baba. Meron po dati yan yung pamilya ko. Oo. Dito rin, dalawang slot yung kulungan dito sa taas at saka dito sa baba. Maswerte yung mga nakulong sa taas. Maswerte pa rin. Basta nakulong, hindi na po maswerte. Alam niyo bakit mas maswerte nakulong sa taas? Kasi araw-araw dito may high tide. Ang level ng tubig hanggang dyan lang sa So may... naka-ano sa tubig yung Oo. mga Yung dito sa baba, yun yung baba lang yung basa. Yan. Hindi nakaligtas ko, lahat ang nakulong dito namatay. Wala po. Yung isa. Si Josepa Escola, yung nasa 1,000, nakulong din dito yon. Namatay. Hindi po natagpuan yung katawan niya kasi dinala sila sa Chinese cemetery. Tapos nung dinala doon, hindi na po natagpuan yung katawan niya. Pero may babae doon na putol ang ulo.
Hindi lang po siya, hindi lang po na ano na kung siya ba talaga. Kung sino kasi naagmas na rin yung katawan na yun. At ang ulo na wala na. Kaya hanggang ngayon, hindi talaga nalaman yun. Kung saan yung... So yung torture nila dito ay hindi sila pinapakain. Nabasa ko. Kanina pa masakit ang ulo ko pero kumpa. Yung sa gitna na yan, matagal po kasi sila nakagpuan din yung mga pagkatapos kasi ginamit nila ang mga kalalakihan doon, ginawa nila sila ito. Ginamit nila sa panahon ng Pilipinas. So grabe sila magapagbigay ng yung tusok na mainit. Opo. Pero yung tunay na Hapon, hindi po sila ganon. Meron po silang prinsipyo. Kung ano yung nararamdaman mo, nakakaintindi po sila. Tulad ni Lieutenant Onoda, yung nakapay doon. Siya nagtatago sa bundok ng 30 years. At Kasi siya akala niya hindi matapos ang gera. Oo, yun po. Kasi yung sumunod na kay Marcos noon. Dala-dala niya yun. Pero marami din siya nakaibigan ng Pilipino sa bundok. Oo. Siya yung sumurrender, dala yung rifle ko. Opo, rifle, isang grenade, bala, then samurai. Yun yun. Tapos binalik siya ni Marcos sa Japan. Nagiging hero siya sa Japan. Binigyan siya ng maraming pera sa government ng tinulong niya naman ito sa mga orphanage. Nagkakaroon siya ng asawa, nagkakaroon din siya anak. Bago lang siya namatay noong 2014. Dahil sa katanda niya na rin. Bakit sila yung hero eh? Nagiging hero sa kanilang bayan. Ito na yung full story ng dami. Natagpuan sila ng mga Amerikano sa bago dito na may bilang 600. Ang kinamatay nila, suffocation ng extrusion. So, kung sila nilibing, siputin mo sa labas. Eh dito po, ito yung tutunay sa inyo, nakagabi po ng high tide, kaya po naging basa dito. Ang high tide dito, isang dangkal na ng haba. Pero noon po, hanggang dito po yan ang tao. So hanggang ngayon, nababasa pa rin ito. Opo, nakapasukan pa rin ng tubig. Dito kasi mag-i-start yung tubig. Papunta ro. Kaya po meron silang renovation na ganito. Kasi isang lang. Malayo na kasi sa atin yung natin. Malayo na sa atin. Tapos na ganang picture na. Kaya basa yung part na to. Kasi binabaha siya. Iba yung aurahan mga kabatang helmet. Pero sabi nga ni Sir kanina, ay, uy, wag siya. Wag ka iting mali. Wag ka. Sabi nga ni Sir kanina, kailangan natin i-respeto. Kaya wag masyadong ingay. Pero iba yung walang hangin dito mga kabatang helmet. Kasi walang hangin dito. Pero malamig siya. At sige na.
Iba na ako nararamdaman. Excuse me po. Tabi-tabi po. May iba na ako nararamdaman. Uy, ito yung exit. Ako pa yung natahuli. Balik ko. Lagi na. So ayan mga kabatang helmet. Successful tayo sa pagpasok dito sa dungeon. Iba yung feeling. Kasi dati hindi nakapasok dyan. Bawal. Ayun si videographer. Nag-field trip na daw dito sa dati sila videographer pero never pa siya nakapasok dito. Yung aurahan. Doon sa part nung yung last part. Yung pinagmumula ng tubig. Oo, yung sa pinagmumulan ng tubig na binabaha pa nga rin daw yan. Ng high tide. Pag high tide, ningal pa ako. Tapos Iba eto yung sila. feeling. Eto yun. So ito yung top view niya mga kabatang helmet. Talagang kawawa yung nasa first floor nung kulungan o nung dungeon. Kasi talagang Parati sila baha. basa. Pero alam nyo mga kabata helmet, masarap talagang balikan ng history. Doon yung malalaman kung ano talaga yung pinagmulan natin na pwede nyong i-share sa salinlahi natin. Kasi magpunta kayo sa mall, mas maganda dito mag-ano. Iba yung experience. Parang history does not repeat itself. Kasi, Oh, English si video kasi ito yung horrors ng history. Yeah. Ito yung horrors ng past. Gusto mo bang balikan? Pero kailangan lang nating irespeto, lalo na dito sa dungeon. Ang eerie. Ang creepy. Nung una, okay lang mga kabata helmet. Pero nung habang umaano kami, kasi pababa ng pababa, tapos pasikip ng pasikip yung lulusutan, lalo na yung pinaka last stop natin, walang electric fan sa loob. Walang exhaust fan. Pero ang lamig niya. Thank you po. Gusto ko pa, ikaw lang mga tuloy. Malawak ko videographer eh. O di umakbang ka pa. Ayoko na eh. Takot na ako. Ayoko na. Halika na. Samahan kita. Gago. Wala ba dyan? Meron. Ayun pala eh. Videographer. Mas mabilis ka pang bumaba. Bilis mo pang bumaba. So ayan mga kabata helmet, mga camping, nakakatuwa kasi yung na-experience natin kanina, no, videographer with the kiddos. Ganun na yung mindset nila. Alam na nilang pumili ng tama. And mega love shoutout po kay attorney. Ayan, meron tayong na-interview din na kakilala ni attorney na nag-ano po nung sticker and ganitong bowler. So mega love shoutout kay sir. Hindi ko na natanong yung kanilang family name kasi syempre confidential din, di ba? For privacy din. Nga mga kabata helmet, ang ating pangmalakasan na tour dito sa Fort Santiago, dito sa Intramuros. Nakapag-shoot tayo ng pangmalakasan na art show ng Plein Air. O, diba? May exhibit sila, may session sila dito. Nakakatuwa talaga makita yung mga artists natin, mga bata helmet. Lalo na ngayon, National Artist Month. Pasuportahan po natin yung mga kapatid nating mga artists. Huwag nating maliitin. Ako, kasi marami ako nababasa mga bata helmet na art lang yan, drawing lang yan, madali lang yan. Hindi yun ganon. Hindi siya ganon kasimple. Simple man siya sa paningin nyo, pero yung emosyon, yung talent, yung skills na binubuhos po ng mga kapatid nating artists, talagang super exceptional yun. And may mga namit tayo na mga newfound friends, sila na yung mga batang Lenny sila. And nakakatawa yung experience doon sa loob ng dungeon. Ako talaga si videographer. Mas bakit yung ulo ko doon mga bata helmet. Ang creepy, ang eerie ng datingan. Kwento ko yan kapag nag-live tayo, pero super
iba yung experience niya, memorable. Sabi nga nila, history repeats itself, pero kung pangit yung history, pwede naman nating wag nang ulitin pa. Kasi gaya nga niya, pupunta tayo sa mga ganitong klase mga historical na mga lugar, mas natututunan natin kung ano yung pinanggalingan talaga ng bayang Pilipinas. O diba? Lalo na ngayon, Mayo 9, eleksyon na naman mga kabadang helmet, mga kamping. Maging matalino tayo kung sino yung ilalagay natin sa balota para hindi na maulit kung ano man yung mga pangit na nakaraan.